Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sinabi ni Tagapayo Lixiao sa sarili, habang hawak ang malalambot niyang pisngi, labis na nagulat, lumalakas na talaga ang loob niya. Noong nakaraan, sa bahay habang kumakain ng hapunan, tapos minsan sa opisina, at ngayon, may lakas ng loob pa siyang halikan ako ng direkta. Ang salbaheng batang ito. Pagkatapos ay tumakbo siya papasok sa kanyang gusali, bahagyang tumatalbog ang kanyang dibdib habang sumisigaw, "Shen Yuan, ikaw ay isang masamang estudyante." Bigla siyang tinawagan ni Chen Na at sinabi, "Shen Yuan, nasa paaralan ka ba?" Naiwan ni Binibining Lin Yuchang ang ilang gamit sa CAF. Pwede mo ba siyang pagbuksan ng pinto? Malapit na siya roon, pero malayo ang tinitirhan ni Xiaoqiu at ako kaya hindi kami aabot sa oras. Sumagot si Shen Yuan, "Sige, ayos lang." Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lin Yuchang at sinabi, "Pasensya na, Shen Yuan. Naiwan ko ang ilang laruan ng anak ko sa CAF noong huli kaming pumunta." Binuksan ni Shen Yuan ang pinto at sinabi, "Ayos lang, walang problema." Pumasok sila sa loob habang binuksan ni Shen Yuan ang mga ilaw at bahagyang nabangga ang haligi. Pinulot ni Lin Yuchang ang isang bag at sinabi, "Ito lahat ang mga laruan ng anak ko na nahulog habang naglalaro siya dito. Nakakalat ang mga ito kung saan-saan." Sumulyap si Shen Yuan kay Lin Yuchang habang ito ay nakayuko at nagtanong, "Walang problema, maghanap ka lang ng dahan-dahan. Ilang taon na ang anak mo?" 3 taon. Medyo pilyo siya, sagot niya habang palihim na kinuha ang isang bote ng alak mula sa stock ni Shen Yuan. Naisip ni Shen Yuan, may alak pa. Ibig bang sabihin, madalas uminom si Lin Yuchang mag-isa dito sa CAF? Tumingin sa ibang direksyon si Lin Yuchang at nagsabing, "Ayos na, nakuha ko na ang lahat di." Nagtanong si Shen Yuan, "Ano ng problema? Nahihirapang iwan?" "Hindi naman ganoon," sagot ni Lin Yuchang, "iniisip ko lang ang mga araw at gabing sinamahan ako ng mga ito." Naisip ni Shen Yuan, bigla na lang naging emosyonal sa ganitong tanawin. Siguradong may kinalaman ito kay Zheng Xianyong. Kung wala siyang sakit sa puso, hindi siya mag-isa rito sa CAF, umiinom para makalimot. Sinabi niya, "Maaari kang bumalik dito kahit kailan para silipin ito." "Maaring hindi na ako makabalik," sagot ni Lin Yuchang. "Binibining Lin, kung ayos lang sa'yo, maaari ba akong makiinom ng kaunti?" tanong ni Shen Yuan. "Ay, ayos lang ba yon?" nag-aatubili niyang tanong. "Walang masama doon," sagot niya ng kalmado. Habang nakaupo na sila, nilagyan ni Shen Yuan ng alak ang baso ni Lin Yuchang at nagtanong, "Malungkot ka ba? May kinalaman ba sa pamilya?" "Paano mo nalaman?" tanong niya. "Sa totoo lang, kilala ko ang asawa mong si Zheng Xianyong. Siya ang general manager ng 4 na tindahan, hindi ba?" sabi niya habang nilalagyan din ang sariling baso ng alak. "May narinig akong kaunti tungkol sa ginawa niya. Dati siyang amo ni Chen Na at nagbitiw siya dahil sa asawa mo." "Ha? Ibig mong sabihin si Binibining Chen siya?" Maingat na tanong ni Lin Yuchang. "Hindi sila," sagot ni Shen Yuan. "Lagi lang siyang ginugulo ni Zheng Xianyong, kaya hindi na niya kinaya. Buti naman," sabi niya. "Kundi baka may mas malala pa siyang ginawa." Inamoy niya ang alak sa baso at nagpatuloy, "Sa totoo lang, balak ko na talaga siyang hiwalayan kamakailan. Nakakolekta na ako ng maraming ebidensya ng kanyang panloloko at nabasa ang maraming chat kung saan tinatakot at sinuhulan niya ang mga tauhan niya. Hawak ang kanyang ulo, nagpatuloy siya, 5 taon na kaming kasal. Hindi ko inakalang ganito pala siya. Pero nag-aalangan ako dahil siya ang ama ng anak ko. Natatakot akong lumaki ang anak ko sa isang sirang pamilya at magkaroon ng problema sa pag-isip." Sumagot si Shen Yuan, "Kapag kailangan ng tapusin ang isang bagay, dapat gawin ito. Mahalaga ang mga bata, pero ang patuloy na pagharap nila sa ganitong sitwasyon ay mas makakasama. Kaya para sa sarili mo at para sa bata, kailangang gawin ang tamang desisyon." "May punto ang sinabi mo eh." Mahina niyang sambit. Pagkatapos, sa sarili niya, dati ang akala ko ay bata siya at mapagbigay. Pero ngayon, parang mas mature pa siya kaysa sa iniisip ko. May kakaiba siyang dating mga katangian na wala kay Zheng Xianyong. May kasabihan, hindi mo maaaring husgahan ang isang lalaki sa kanyang panlabas na anyo. Pero kapag ang kasama mo ay isang gwapong lalaki, kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam mo.
Namumula ang mukha, sinabi ni Lin Yuchang, salamat, Shen Yuan. Sumagot si Shen Yuan, walang anuman. Tumayo si Lin Yuchang at nagsabi, tayo na. Sige, tara, sagot ni Shen Yuan habang tumayo rin. Biglang natapilok si Lin Yuchang at muntik nang matumba kay Shen Yuan. Nasalo siya nito at sinabing, mag-ingat ka. Tinitigan siya ni Lin Yuchang habang namumula ang pisngi at nagsabi, pasensya na, naisip ni Shen Yuan, bakit humihingi ng paumanhin si Binibining Lin? Ang bango ng katawan niya eh. Bigla siyang nabigla nang halikan siya ni Lin Yuchang sa pisngi. Natigilan si Shen Yuan, baligtad na ngayon ang sitwasyon mula sa nangyari kanina kay Tagapayo Lixiao. Pagkatapos, dali-daling tumakbo si Lin Yuchang palabas. Naisip ni Shen Yuan, ha? Anong klaseng halik kaya yon? Hindi sapat yon. Dapat isang buong round na, ilang sandali ang lumipas. Sa labas, sinabi ni Lin Yuchang sa sarili, kasalanan ito ng alak. Sa napakaraming taon, sumunod ako ng maayos sa tungkulin ko bilang asawa, hindi ako lumabag sa aking mga hangganan. Ang tanging lumihis lang ay ang pagtugon sa sarili kong mga pangangailangan. At kasalanan niyo ni Zheng Xianyong dahil isa siyang duwag at walang silbi. Pero kanina lang, nakakagulat na naramdaman kong parang may kasiyahang kakaiba. Ano bang nangyayari? Lasing si Shen Yuan nang tawagan si Chen Na at sinabi, hello, Nana. Sarado na ang dormitoryo at hindi ako makakabalik, kaya sa bahay mo na lang ako matutulog ngayong gabi. Bakit hindi ka na lang maghanap ng kwarto sa labas? Tanong niya. Huwag na tayong gumastos. Relax ka lang, yayakap lang ako. Wala akong balak gawin ngayong gabi. 20 minuto ang lumipas. Binuksan ni Chen Na ang pinto, nakasuot ng manipis at maikling damit pantulog na bahagyang nagpapakita ng lambot ng kanyang katawan. Naku, gaano karami ang nainom mo? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Tinitigan siya ni Shen Yuan at sumagot, yung salu-salo ng mga pinuno sa paaralan, wala akong nagawa. Tinulungan siya ni Chen na pumasok at sinabi, umupo ka muna dyan ng 10 minuto, tapos maligo ka. Magtitimpla ako ng tsaa para mabawasan ang kalasingan mo. Mahigpit siyang yakap ni Shen Yuan at sinabi, teka lang, yakap muna. Gusto ko lang yakap muna, habang gumagalaw ang mga kamay nito, sinabi ni Chen Na, ganito ba ang yakap lang para sa'yo? Yakap lang to, wala akong ginagawang iba. Nana, kilala mo naman ang ugali ko. Tahimik siyang napaisip, inalala ang mga nakaraang araw. Noong una, sinabi kong umakyat lang siya para uminom ng tubig. Sa pangalawa, tinawag ko iyong training. Ngayon, mas katawa-tawa na ang dahilan, yakap lang. Mahinang sabi ni Chen Na, ugali mo. Meron pa ba talaga? Sa silid tulugan. Sinabi ni Shen Yuan, Nana, wala na ba tayong tiwala sa isa't isa? Sabi mo nga, yakap lang, sagot niya. Kaya ayan, gamitin mo yang kumot. Magkatabi tayong matulog pero magkaibang kumot. Naisip ni Shen Yuan, kahit nagdadalawang isip ako noong una, akala ko tinanggap na ako ni Nana. Pero nagpipigil pa rin siya. Pero maraming paraan para mapatagal ang gabi. Habang nakatago si Chen Na sa ilalim ng kanyang kumot, biglang bumahing si Shen Yuan. Haching ni. Ang lamig, Nana ni. Bulong niya. Lumingon si Chen Na at nagtanong, anong nangyari, Shen Yuan? Masyado kasing malamig ang aircon ni. Mahina niyang sambit. Aayusin ko, alok niya. Marahang hinawakan ni Shen Yuan ang braso niya at sinabi, huwag na. Pumasok siya sa ilalim ng kumot ni Chen Na at dagdag pa, okay lang yan kung magkasama tayo sa isang kumot. Mahinang tawag ni Chen Na sa pangalan niya, Shen Yuan. Lumapit siya at mumiti, di ba? Hindi na malamig kinabukasan. Nakakita si Shen Yuan ng sulat mula kay Chen Na at binasa ito ng malakas, pumunta na ako sa CAF. Nilabhan ko na ang mga damit mo. Hindi pa ito tuyo kaya bumili na lang ako ng bago. Nasa steamer ang almusal mo. Kung malamig na yan pagising mo, iinitin mo na lang. Naisip ni Shen Yuan, grebe. Saan pa ako makakahanap ng ganito kabuting babae? Kailangan ko siyang gantimpalaan. Maglalaan ako ng oras para bilhan siya ng kotse. Bigla siyang tinawagan ni Liu Menglu. Nakita niya sa kamera ang toned na katawan nito at ang kumpiyansang ngiti. Payatot, kailan ka pupunta sa Yen? Hinihintay pa rin kita, biro niya. Pinawisan ng malamig si Shen Yuan at naisip, naglalaro ng ganito kaaga. Kaibigan pa ni Nana to. Wag titingin, wag titingin. Agad niyang inilayo ang kamera ng telepono. Bakit mo iniiwas ang phone mo? Tanong ni Liu Menglu, pabirong tono. Hehe, bakit?
Natatakot ka bang kainin kita? Sumilip ulit si Shen Yuan at naisip, kalapastanganan. Talagang lantaran siyang nang-aakit. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.